Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Friday, October 3, 2025. Bah, gumaganda yung galaw ng ng blue chips natin kahit walang net foreign buy si PSE market natin. So net foreign sell pa rin tayo kanina, pero maliit lang, di ba? So negative 80.56 million. So ang humatak yata sa atin is itong si ICT kasi nag-up siya ng 5.33%. Mataas din si Jollibee o 3.44%. So majority na mga galawan sa mga stocks natin for today's trading pala is mga blue chips. Ayan. So, kasi umakyat yung PSE index natin. Tapos, yung mga minero natin, majority sa kanila, hindi naman lahat, pero majority sa kanila is pullback naman, pullback day. Kasi yung pinaka-mining na sector natin nag-drop ng more than 2%, services sector nag-up ng 3%. Ayan. So, okay, hopefully, tama nga yung nababasa natin na nagtitry na mag-recover si market, pero pag siguro nag-red tayo o nauntog, so lumalabas MA20 pinaka-resistance ng market and wala pa rin kasi yung net foreign buy na bumabalik sa market natin. Okay, so US market, maganda yung galawan nila kahapon. Araw-araw yata maganda sa US market. So ngayon, yung futures ng US market, okay din siya. So global market, okay yung galawan for today's trading. And then si crypto, hataw si crypto natin, no? Nasa 120K na po si Bitcoin natin. Ayan. So hopefully tumaas pa siya and then malampasan niya yung 120K na barrier niya. Kasi pag umabot siya doon, 120, 121, so nagpo-pullback siya ng malalakas. Ayan. Tingnan natin kung merong catalyst yung market natin. Okay? So, dito naman sa Philippine markets, yun nga, kaya sabi ko kanina, mga mining stocks yung pinaka-trending natin, pero yung mga gumalaw is mga blue chips naman. Okay, so hindi naman araw-araw Pasko, di ba? So, paggalawin nyo naman yung ibang mga alaga natin. Okay? So, nanguna sa listahan natin si OGP. So, nag-pullback siya ng negative 1.98%. Maliit lang naman yung drop nila. So, meron siya net foreign buy na 9.93 million. Si ICT, yung pinakamataas ngayon dito sa mga blue chips, nag-up po siya ng 5.35%. And meron siyang, ito malakas, 323.22 million net foreign buy. Parang breakout siya ICT. And then si SUP, gumagalaw ulit. Ba, nakalampas na yata ng MA20. Good sign. Nag-up siya ng 1.92% at meron siyang 30 point or rather 20.1 million net foreign buy. Si APX nag-drop din, negative 3.18% and meron siya negative 1.29 million net foreign sell. Si Lode, another 4.69% up. Meron siyang 100.5K net foreign buy. And si PNB, so naglagay tayo ng isang gumagalaw. Si PNB nag-bounce 3.78% and meron siyang 8.91 million na net foreign buy dito sa markets po natin. Okay? So yan po yung ating mga trending stocks. Disclaimer sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po kasi na involved sa trading sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And then, follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So, weekends na naman. Subscribe ka lang po dito para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa pinaka trading community natin. Okay? So, dito yung makasama natin. And then, sa mga nakasubscribe, grabe, ang baba ng views natin ngayon. Mahina yung majority of market natin. Pero mga, magalaw yung mga mining natin kahapon, di ba? Anyway, so, but, mahina pa rin yung mga traders most likely. And then, yeah, check na lang po daily uploaded videos, company reviews, mga sample trades. So, aral na lang po ulit tayo over the weekends. And then, si basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management plus basic learning, PSC stock market studies natin. Okay? And then, follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to na crypto channel. Subscribe ka lang po para updated kayo or check mo na rin po yung mga vlogs natin dito. Okay? So, gumaganda yung cryptos natin. And then, social media, Facebook account na Palaboy Trader. Check mo na lang po. Or dito sa Facebook page na Palaboy Trader, Bodega Peak, yung mga articles natin sa
local market and ano ba yung mga na-retweet natin for today. So, ba't ayaw lumabas? So, ayan. So, refresh natin siya. So, konti lang naman yung na-retweet natin for today's trading. Wala masyadong balita, kundi yung upcoming na bagyo. Si Paulo, di ba? Paulo o Polo? Yung upcoming, tapos yung ano pa rin, yung lindol doon sa bandang Cebu. Okay, so meron ng summary si Sinipag ngayon, Philippine Stock Exchange. Meron siyang maliit na net foreign sell. Hopefully, good sign na yan. 80.56 million net foreign buy. Rather, sell. Ayan. So, services 3.47% up at saka si industrial 1.39%. So, si mining and oil natin, ito yung bumagsak, nag-drop ng 2.06%. So, anyway, tataas naman ng mga galawan po nila. Yung ibang news, Oceano Gold Philippines named Brian Douglas as its new chairman, succeeding Peter Sharpe with Martin pledging to boost shareholder value. Ayan, may good news pala si OGP natin. Okay, tapos ewan ko, akala ko tapos na yung yung issue natin kay dito kay Mr. Joseph C. So may red flag na naman. So Senator Risa Ontiveros raised concerns over the alleged dual identification of mining magnate Joseph C's son, citing potential foreign influence and fraudulent representations. Ano ba talaga siya? Filipino o Chinese? Ayan, double trouble, sabi ni Bilyonaryo. Okay? Tapos si DG Plus, ayan mga ka-plus, may bad news. Nagbenta si Mr. Eusebio Tangco ng 1.98 million shares at prices near its recent peak according to a regulatory filing. Ayan. So, kaya nahirapan yata umakit siya si Plus. Nung alas 2, so sino winners? ICT at saka si Jollibee talaga. So, ICT 4.84 dito. Jollibee 3. Hindi ko na kayo nakuha yung alas 3 yata. 3.53, URC 3.38. So, nagda-drop si Aboitiz 1.61% and then si SM negative 1.59%. Alam ko may 3 p.m. Ayan. So, ito yung pinaka-closing natin kanina. So, ICT pa rin. Ayan. So, siya yung namayagpag nag-close po ng 5.35%. Tapos biglang sumingit to si Monde 4.17, GGS nag-bounce 3.45%, Jollibee nag-bounce din na 3.44% and then si Globe nag-up ng 2.84%. So pinaka-drop si Aboitiz Equity Ventures negative 1.6, SM negative 1.32, China Bank negative 1.11%. Okay? So mas marami yung winners. Maynilad Water set to open books for up to, laki pala no, $500 million IPO. So 30 billion peso yung IPO. Mabigat si Maynilad. Ayala Land, allocated siya ng 10.3 billion for 204 hectares Davao State expansion. Ali has underperformed for 1 year with a decline of 36.7%. So share buyback ongoing, SMPH, MEG, Ali Fruit at saka si OPM. Ayan, share buyback si Ali, ayan, 34 billion equity at maximum IPO price of 15 pesos per share. Okay. So tama ba yung timing ni Maynila? Parang hindi Mahina kasi yung market natin Share buyback din, ongoing kay SMPH. So maraming mas dami din niyang binili pala Ayun 900, laki 940,000 shares. Okay. So ACN supports unit with $900 million loan. Petron has been accredited by the Department of Energy as the country's first official LPG trading center. Noong alas 12, medyo magandang talaga yung markets natin. So, nauna kanina si Jollibee at saka si ICT. Ayan. Aboitiz Equity Ventures pa rin yung nagda-drop nung umaga, first half. And then, alas 10, Jollibee Converge, okay, yung winners. And then, JT Gap A-Rates yung namumula. Noong umaga, Berde naman yung yung opening natin. House Q2 net income rose 13%. BSP steady at 5%. Ang inflation is 1.7%. REITs
O merong summary dito si si outsmarting markets natin. Lalaki ng mga dividend yields nila, oh. Okay. Malaki yung dividend yields kasi bumagsak yung pinaka-price action. So mas maganda makita itong side na to. Kaya ang pinaka-winner dito is si RCR 27% at saka si field rate 13.56%. Okay? So dito, secured is fourth consecutive OCLA, tama ba? OCLA recognition as the Philippines top mobile network. O, top na pala siya. Maynilad, open to acquire Prime Water, alas 11. Okay. Share buyback, Open Fruit, Ali, Meg, SMPH, AC, Ayala, and Honda announced transition of the dealer network. Meg, 20 billion, investing 20 billion to redevelop the San Lazaro racetrack into a new township. Okay. Panalo yung mga nakatira dyan sa malapit. And then yung closing natin kahapon kasi late naglabas yan. Philippine Stock Exchange. Okay. Meron pa bang bago? ABG buys stake in sister company Concrete Stone at discounted price. And then Manila drops IPO. Price drop by 25%. And the DMPR declares largest dividend since Q3 2023. Okay? So US market, maganda yung galawan ulit nila kagabi. Okay? So yun po yung mga balita natin. Patalasas ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Tama-tama, start of the month. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So punta tayo dito sa index. O, gumaganda yung galaw natin kahit medyo, hindi kayo medyo ampaw tong galaw na to. So ilalagay ko pa rin yung support sa 5.8 ah. 5.8 pa rin pinaka-support. And then, pinakamalapit na resistance is around 6,200. Although maganda yung itsura niya, medyo ampaw kasi yung galaw natin eh. Wala tayong masyadong, baka mag-collapse din to kapag, syempre, nag-profit taking na yung mga locals. And wala namang pasok yung foreigners dito sa market. Pero at least, sige, welcome natin yung medyo maganda na galaw na market kasi nag-up naman siya ng 1.14%. So meron siyang 80.56 million net foreign sell. O, taas na natin, 6.1K na. Balik na from 5.8. 5.8 yung pinakamababa, di ba? O 5.9. 5.9 yung pinakamababa ng index natin. Okay, so next week natin malalaman. Malapit na siya makarecover dito sa MA20. Okay, good sign. Pero bearish pa rin yung mga yung pwesto ng mga RSI indicator at saka MACD natin. Okay, hopefully mas maganda na by next week. So dito tayo sa mga winners, yung may volume na lang ha. Maraming gumalaw pero walang volume itong mga to eh. So hanapin natin. Okay, ICT. So ito yung pinakauna. So pa-breakout nga siya oh. Ganda ng galaw. So 5.35%, si CHP 5.22 nabuhay. Tapos si Lode, nauntog si Lodi, sayang yung balik niya. Pero okay pa rin naman, di ba? Umakyat pa rin. 4.69%. Monde, ayan. So, tagal na rin itong pa-drop. 4.17% up. PNB, 3.78. Pag-usapan natin yan. GGS, 3.45%. Jollibee, 3.44. So, puro mga big caps. Mark Ventures, 3.39. MRC, 3.19. Converge, 2.82. Ayaw pa rin mag-breakout sana. MA20. Tapos si URC, 2.61. O, mukha pa, pa-reverse na si URC. DMC, yung dalawa, DMC, SEC. Umakyat si Yun, DMC, 2.3%. Si SEC, hindi ko nakita wala dito. And then SCP is 1 point, ayun, ganda na recovery. 1.92%. And then sa losers, yung may volume na lang, hanapin natin. Sino ba? PX. Ayan. So pullback yung mga mining. Minus 4.55%. Ito pala yung humatak eh. Si Medic, may volume pero pangit naman ng price action. Minus 3.55%. Bloom, pullback muna. Nauntog sa MA20. Minus 3.51. SIMA, minus 2.6. Si Vita, minus 3. Minus 1.79. And yung may volume, sino pa? SM, minus 1.39.
32%. Kinain din ni SM yung yung gain niya kahapon. Okay, so yun po yung mga galawan. Silip tayo ng konti dito sa global markets. Malakas yung opening nila. So S&P futures ng 0.29%, Dow futures 0.27%, Nasdaq futures 0.33%. Okay. So dito sa Europe, berde ulit. Maganda ulit yung galaw. And then dito sa Asia, medyo mix pero mas marami yung o si Korea nag-up ng 2.7%. Okay, ano kayong catalyst Korea. So dito naman sa crypto, malakas pa rin. Ayan, berde pa rin yung mga nakikita natin. Si Bitcoin, 120K na. Si Ethereum, 4.48. XRP, 3. BNB, 1.1K, tataas. And then si Sol, 231. Si Dutch, medyo ng pullback. Pero up to ng 8% yata kapon. Negative 0.63%. Okay? So ito yung mga global na galawan. Balik tayo dito and pag-usapan natin ng konti yung trending stocks. Okay, so unahin natin si OGP. Nagpahinga muna siguro itong mga mining stocks and then tignan ulit natin by next week kung didiretso na naman yung mga galawan po nila. Ayan, so may pa-boost pala siya kanina. So gaano kalaki yung drop nito kanina? Silipin natin, siguro mga 5%, mga 4%. Okay, may konting breakdown ng price action. So temporarily, meron siyang pinapakita na resistance dito sa around 27.88. Pero parang aabot na to ng 30, no? Tingnan natin by next week. So ang pinaka-support, MA9 pa rin naman or dito sa around 24.98. Okay? So nagpahinga muna si OGP kasi araw-araw 1, 2, 3, 4, 5, diba? 5 days na straight na diretso pong umakyat yung galawan niya. So, very bullish pa rin naman yan. So, pwede pa umakyat. Tignan natin. Hopefully, hindi pa peak. And then, mabot siya ng 30 pesos. Kasi malakas pa rin naman yung gold prices sa global markets natin. Baka nag-pullback kanina kaya medyo nahatak pa ba itong si OGP. So, bullish side yung RSI. Maganda yung trend. And ganun din yung galawan ng MACD formation natin. MA9 lang yung pinaka-support level niya. Parang parabolic ng konti yung price action natin. Okay? So malit lang na drop. Hopefully pullback lang yan. Meron siya net foreign buy na 9.93 million and meron siyang loss 1.98% at nag-close ng 27.25. Okay? Next, sa mga winner, kung mga tayo representative sa mga blue chips natin. Ayan, tagal na kasing laglag yung mga blue chips. Okay, nakabalik na sa trend si ICT. Kung ibabalik niya yung price action, pinakamataas na yan. All-time high pala itong current position niya. ICT natin. So, yung pinaka-resistance natin is around 541. Ayan. So, bumalik ulit yung bullishness niya. Medyo nag-fade na nung mahina yung market natin. Pero nag-stick na naman siya above RSI 50. Ayan. So, shakeout lang siguro yung galawan na iba. So, nasa bullside ulit ng market yung trend ng RSI natin. And nagtatry mag-recover yung MACD formation. So, ilang araw na rin siyang bumalik, no? 3 days. Pero yung drop niya, 1, 2, 3, 4. So, mabay din sa pag-drop ng market natin. Okay? So, 512 closing price, 5.35% and meron siyang 323. Medyo malakas yung 323.22 million net foreign buy. Okay? Okay. So, SAP, pinaka-next. Ganda yung galaw niya, ah. So, ang laki din ng ginalaw pabalik ni SAP, 12% in 3 days yung galawan niya. Okay. So, mukhang gusto yung bumalik dito sa 18.3. Meron siyang trading range from 15.2 hanggang 18.3. So, good sign kahit na medyo nahirapan siya. Pero nag-stick siya dito sa slightly above ng MA20 natin. So, laki ng trading range nitong si SCP natin. Ayan, mukhang babalik. Wala kasi resistance to, di ba? Ayan, so may gap tayo dyan na malaki. So, 17 pesos yung closing, 1.92%. So, maganda. And meron siya tagatulak na 20.1 million net foreign buy. Ayan, so bumalik ulit yung bullishness ng RSI din niya, nasa above na 50.
And nagtatry na mag-recover yung MACD formation natin. Okay? So buhay pa. Ibig sabihin, buhay pa nga si SCP natin. Okay, so tingnan ulit natin by next week. Next, si APX, yung mga mining stocks natin. Pullback din siya. Malit lang naman, pero parang may weakness, no? Sinusundan kasi ng Doji is mga Doji din siya. Okay? So, ang worry ko lang sa kanya is mag-start lang kapag bumagsak siya dito sa MA9 kasi ano pa rin naman sinasalo ng MA9 yung pinaka-price action niya. So, may konting pag-drop yung RSI pero overbought pa rin naman siya. 72 yung RSI niya. So, bullish pa rin naman yung overall picture nitong si APX natin. Okay? So, malit lang naman, 1.29 million. Net foreign sell, medyo malakas ng konti yung drop, pero sa taas naman ng ginalaw niya last time. So, okay lang. 10.36% yung close and drop tayo ng 3.18%. Tapos na ba yung mining rally natin? Parang hindi pa naman eh. So, tignan natin for next week. Next, si Idol Lodi. Okay, so nauntog siya, no? Ganda sana ng close na ito kung nag-stick siya dito sa MA20. Pero anyway, impact naman yung trend natin sa kanya. So ito pa rin naman yung pinaka bigger trend or picture nitong si Lodi natin. Ayan. Hopefully makabalik siya ulit dito sa 0.9 for the coming few days. So RSI 52, okay, maganda. And nagtatry na mag-recover na itsura ng MACD formation natin. Okay, so nag-close 0.67, 4.69% up, and meron siyang 100K net foreign buy. Okay, okay na rin yan. Maganda na rin. And then lastly, so isa ulit sa mga stocks natin na nag-rebound, PNB. So, pa-downtrend pa rin pala yung pinaka-picture niya, no? Okay, magbabago yan pag nakalusot siya ng 57.11. So ngayon is bumabawi naman siya. Okay. Gaano kalaki na yung drop nito? Simula nung nag-ano siya, 20% din yung niya, pinaka-drop ni PNB natin. Anyway, maganda yung pinapakita. So nagtatry na mag-recover yung RSI at saka yung itsura parang ng MACD is parang nagdo-double bottom na siya. So nag-close tayo 54.85, so remains to be seen kung magbe-breakout siya o magkakaroon ng breakdown ulit. 3.78% up and meron siyang 8.91 million na net foreign buy. Okay, so maganda yung galaw ng blue chips. Medyo nag-recover siya from the last 3 days of trading natin. Kaya ito pa rin yung worry ko. Wala pa rin kasi yung net foreign buy natin. So medyo ampaw yung galawan natin. Pero at least, verde naman tayo for Fridays trading natin. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Join ka sa group, guys, kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang, Facebook account, Facebook page, Budagit Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo sa group natin. Okay po, so yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.